Mali ata. Buksan ang maleta. Ilabas ang katotohanan. Mali ata. Ayan, what's up sa ating mga netizens? Welcome back sa ating Mali Ata podcast, no? Ang inyong favorite virtual tambayan kung saan napapanahong issues ating pinag-uusapan. I'm your host, Al, at ngayon, naku, ihanda na ang inyong mga popcorn dahil literal na mala action movie ang hihimayin natin today. Pag-uusapan lang naman natin ang trending na issues sa pagitan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN founder na si Franco Mabanta at ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. So kasama natin today ang dalawang resident kachismisan na si Annie at si Aliana. So hi guys, ready na ba kayo sa tea na may kasamang male-maletang budol money? Super ready na. Super ready Ayan. Literal na mala-action movie ang NBI entrapment sa Pasig nung May 5. Kasi kinasuhan ni na Romualdez tapos, kinasuhan ni Romualdez si Mabanta ng robbery with intimidation. So, ano ba yung claim nun? Ginagatasan daw sila ng PGMN ng 300 Grabe. million pesos kapalit ng hindi Ang laki. pag-publish ng isang docu. Like, tungkol sa flood control anomalies. So, nahuli raw sila in the act na tumatanggap ng maletang may like 75 million pesos na budol money. Okay? Pero ito ang plot twist. Sabi ng PGMN, political setup lang yan para kumpiskahin ang gadgets nila at itago ang kanilang investigative research sa korupsyon. Ginamit lang daw ni Romualdez ang kanyang power. Pero anyway, nag-plead na sila ng not guilty at kasalukuyang nakapiansa. Grabe no, isang malaking usapin talaga to para sa atin. Bigla akong naisip, no? Bakit nga ba itong Peanut Gallery issue ay ethically important para sa atin? Bakit hindi natin pwedeng i-scroll up na lang tong issue na to, no? Kasi, malaking usapin to na may malalim na impact. Like, lalim talaga. Isipin mo, kung Okay. extortion talaga to, ginagawa nating negosyo yung media. Pero, kung set up naman, napakalaking banta nito sa press freedom natin. Kaya, sa halip na mag-away lang tayo kung sino yung tama, mali, right or wrong, gamitin natin yung virtue ethics. Mas magandang silipin natin yung moral character at yung tunay na motibo ng magkabilang side, like magkabilang panig. Okay, naiintindihan ko na. Pero since nabanggit mo na rin ang virtue ethics, no? Ano nga bang mga virtues na dapat mag-guide sa mga media practitioners kapag naglalabas sila ng mga gantong mabibigat na claims? Para sa'yo, Annie. Sa ni Al, ang foundation dapat dito ay truth-telling, justice, at responsibility sa bayan. Gaya Okay. nga ng sabi ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa KMJS, labag sa etika ang tinatawag na kill fee, yung pagtatago ng content kapalit ng pera. Kung may hawak kang katotohanan, ilabas mo para sa publiko, hindi para gawing leverage sa negosasyon. On the other side naman, kung napatunayang ginamit lang ng mga pinuno ang power nila para patahimikin ang kritiko, bagsak pa din sila sa justice at integrity. Huwag Ayan, parang I totally agree sa inyo. Kasi yung media practitioners na to have the power and responsibility of truth-telling, di ba? Pero napaisip ako, para naman sa ating mga estudyante at ordinaryong mga netizens na taga-consume lang ng balita, ano sa tingin nyo ang mga virtues na kailangan natin para hindi tayo maging impulsive sa pag-react ng mga isyong ito? Okay, so ako muna. Kasi, I think ang number one dyan is yung prudence at intellectual humility. So, ano ba yung prudence? Yung prudence, yung pumipigil sa ating mag-share agad ng hindi verified na balita. Like, next naman is yung intellectual humility. Yun yung pag-amin natin sa sarili natin na hindi natin alam yung buong detalya, so wala tayong say doon. Like, hindi tayo korte, hindi ka judger, kaya wag tayong maging instant judge sa comment section. Alam mo, ramdam ko yan kasi last time nagbasa ako ng comments, no? Parang grabe talaga ang bangayan online. Sobrang gulo nila. Sobrang gulo ng claims nila. Like magkabilang kampo, parang laging nagbabangayan, walang katapusan. So, may paano ba natin may iwasan ang pabigla-biglang pag-react online, Ani? Dito papasok yung temperance tsaka courage. Ang temperance, yun yung pili na i-close na lang yung app imbes na makipagbardagulan para sa cloud online or like makagain attention, kaya ka makipag-away doon. Ang courage naman ay yung tanggapin na lang na baka mali pala talaga yung hinala ko kapag lumabas na yung opisyal na ebidensya galing sa korte.
Grabe guys to. Parang sinasampal talaga ako today ng mga malalalim na mga salita at mga impormasyon galing sa inyo. Na-realize ko na sa usapan natin today, I think this peanut gallery issue forces us to have a really deep realization about ourselves as media consumers. Ikaw naman, para sa'yo Aliana, anong realization mo today? So, feel ko na-realize ko lang na since nasa digital age tayo, unti-unti na tayong nagiging passive and hyperactive consumers. Kasi ibig sabihin nun, hinahayaan na lang natin na yung algorithm at trends, yung mag-feed sa atin ng info, tapos hindi na natin chine-check, tapos ang bilis na natin mag-react emotionally. Kaya, para sa akin, ang virtue na pinakakailangan talaga natin is yung prudence na may kasamang deep responsibility. So, paano na natin siya isasabuhay online? Simple lang, pero mahirap gawin. Kailangan kasi natin talagang i-kill yung urge na mag-fact check muna bago mag-share. Okay? Kaya like mag-verify muna. Para naman sa akin, yung sa akin na ang pinaka-realization ko ay tungkol sa sarili kong political at ideological biases. Ang dali kasi para sa atin, yung confirmation na yung kapag yung news pabor sa galit natin sa isang politiko or pabor sa idol natin, tinatanggap agad natin yon as an absolute truth nang hindi na natin kina-question. Hinahayaan na lang natin yon. Dito papasok yung intellectual humility. Para maisabuhay natin to online, kailangan natin sanayin yung sarili natin na i-weigh yung both sides. For example, kung pro-government ka, pilitin mong intindihin yung criticisms. Tapos kung pro-alternative media ka naman, suriin mo rin yung accountability nila. Doon lang tayo magiging free sa manipulation ng fake news. Grabe guys, ang gaganda ng realization nyo today, no? Pero kung ako naman tong tatanungin nyo, na-realize ko naman na ang bawat share natin, bawat like, o kahit yung comment natin ay may moral weight, no? Kasi hindi lang ito basta-basta pagpindot ng mga screen natin. Kasi bawat galaw natin online ay nag-aambag kung saan mapupunta yung diskurso online. Kung magiging toxic pa ito o mas magiging makatotohanan itong diskurso. So, na-realize ko na talagang kailangan natin yung sinasabi yung temperance. Ang sadyang pagpili na manahimik at mag-obserba kung anong diskurso ang ito. At pagpili ng mas magandang diskurso o mas maayos na diskurso. Yan talaga yung kailangan natin, guys. So, I'm very satisfied today kasi napakita natin ng malinaw at balanse ang magkabilang panig ng kasong ito kasi sa mga opisyal na ulat. So, habang gumugulong pa yung proseso, habang gumugulong yung proseso ng batas sa korte, yung lagi nating isipin na pairalin natin ang ating mga pag-iisip at maging logical tayo sa bawat pagpindot at paggamit natin ng cellphone, no? So, thank you guys at nandito kayo today at nagbigyan niyo ako ng oras para sa ating podcast today, no? Thank you very much. Okay, thank you, Al! Thank you. So this has been Mali Ata Podcast. So i-share ang episode na ito sa inyong mga kaklase, maging mabuting netizens at magkita-kita ulit tayo sa sunod. Paalam!